Hello mga ka-TH all over the Philippines, Luzon, Visayas at Mindanao. Brothers and sisters, how are you today? At shout out sa aking mga avid followers sa aking channel. Salamat sa inyong palaging pagsubaybay at sa ating mga visitors dito sa ating channel. Let's welcome them. At ang ating pag-usapan ngayon ay itong napaka-komplikadong symbol for treasure. Itong triangle na mayroong hole sa gitna. Alright mga ka-TH, at mayroon na naman tayong i-decode ngayon na problema ng isang ka-TH natin. Ito'y pinadala niya na sketch ng kanyang treasure site. At ito yung kumpletong sketch niya, parang mapa. Mayroong mga pictorial drawings about the stone signs and marker. At dahil sa ito ay gawa lamang sa lapis, akin ito I enhance it with my Photoshop drawing right here. Okay, so andito na tayo. Ito na yung enhance Photoshop drawing na gawa ko. Okay, so dito guys, tanungin ko kayo para at least parang nasa school kayo ng treasure hunting, di ba? Sa mga beginners, pwedeng gawin yung school ang aking channel para marami kayong matutunan. Sa ibang maestro nyo ay meron din kayong matutunan. Parang kumukuha kayo ng kurso sa engineering na may natutunan ka doon sa social sciences, meron sa humanities, at meron din major subjects, ganyan. So maraming ibang channel. Make that iba't ibang channel ng decoding sa YouTube. At pwede rin kayo doon manood sa kanila. At dito rin kasi iba-iba ang pagluto namin ng isda, ng putahe sa isda, ay iba-iba ang nilalagay namin na ingredients diyan. Kaya kayo na lang kung sino ang mas masarap magluto ng isda. Alright? Okay, so sa isang tingin lamang, parang detective tayo dito. Saan ka ba mag-umpisa? Sa pag-search. At ilang treasure ba ang meron dyan? Sa tingin nyo guys. Okay, merong atin i-encircle yung mga prospect site. Ito, old tree na may mga boulders. Dito may mga boulders. So 1, 2. Dito sa triangle, yan ay treasure din, di ba? So 3. Pwede rin dito itong mga nakagrupo na bato dyan. Pwede rin 4. Dito, ano sa tingin nyo guys? Itong dalawa ay may treasure ba yan? Okay. So, I leave you with 2 minutes. Hindi muna ako i-imik guys, okay? Para makapag-think kayo. At kung tama yung iniisip nyo at kapareho sa akin, ang iniisip nyo kung pare-pareho tayo ng isip or ng pagsosolve niyan, meaning pareho tayo ng frequency sa radyo, di ba? Pareho tayong naka-tune kung yan ay radyo ng bayan. Pareho tayong naka-tune up sa radyo ng bayan kung pareho tayo ng solusyon, okay? So okay, pag-isipan nyo muna ang inyong solusyon, 5 minutes. At after 5 minutes, ibigay ko naman ang sa akin. Okay? So, tulong-tulong lang tayo dito para yung ating kaibigan na nagpadala nito ay meron din siyang mga reference. Yung iba, magko-comment din yan. At lahat ng mga comment ay ganyan yung pag-isipan niya yan kung sino ang mas maganda na komento. Okay? So, set up muna ako. Sandali. Best thing in your life. Baby, let's take a drive, take a drive. So okay na guys, time is up. Parang wala pang 5 minutes ha. Pero okay lang, alam ko mas mabilis kayo mag-isip kaysa akin. Okay, ako yung umpisahan ko na guys ang aking
i-decode nito. Okay? Alright guys, at dito tayo mag-umpisa sa parang merong letter B na nakatagilid at meron siyang dalawang dash. Ang dalawang dash na yan guys, ang equivalent niyan ay that is 5 meters kada isa niyan. At kung dalawa, maging 10 meters. Pero, sasabi ko na kung Korean yan, this is Korean measurement. Yung isang dot, isang dash, 5 meters lang yan sa Korean soldiers. Pero kung yun ay mga Japanese, mahilig siya sa mas malayo. So ang bawat dash is 10. So dalawang dash is 20 meters. So dito tayo guys sa Japanese kasi sa tingin ko sa mga distansya ng bato na ito, nasa 20 meters talaga ang mga distansya niyan. Sa calcula ko lang 20 meters. Kasi kung 5 meters napakalapit lang, saka 10 meters. Sa tingin ko kasi ito ay parang pinaliit na area. Malayo talaga ang distansya ng mga bato na yan. Kaya ang gagamitin natin ngayon ay isang guhit ay 10 meters. Okay? So, ulitin natin, ang isang guhit ay 10. Yan ang ating sukatan. Pero kung hindi makuha wala sa 1:10 na measurement, aatras tayo sa 1:5. Basta yun ang ating two-way decoding guys. Pag wala sa 10, sa 5 tayo. Every dash, every small line is 10 or 5. Okay? So sa Japanese muna tayo, that is 10 meters every short line. So itong arrow guys ay point papunta sa isang bato. Kulayan natin ng pula. Itong letter B dito ay nakaturo siya dito, di ba? At tanungin natin ang ating kaibigan na nagpadala nito kung eksaktong 20 meters ito ang layo or more or less 19 or 21. Kung parang ganyan ang layo niyan, meaning to say tama ako at tama yung ginagamit natin na standards of distance. Yung sa Japanese, 1 dash is equals to 10 meters. So 20 meters, nakaturo siya dito guys. At ito naman, isa dito ay yung V niya. Hindi yan pwedeng yung iba sabihin na treasure under kasi nagaganyan. Or tunnel under. Hindi yan tunnel under kasi mayroong dalawang distance dito. Meaning to say malayo pang treasure kasi mayroong dalawa dito. So 20 meters na naman siya at nakaturo siya dito. So 20 meters na naman ang distance. More or less, kung tama ako, kung tingnan ng kaibigan natin doon sa site, kung 20 meters din yan papunta dito, tama talaga tayo. Okay? So ngayon 20 meters ito at dito naman tayo. I-solve natin yan kung ano yan. Kulayan natin ng dilaw para mas klaro. Ano bang meaning ng nakaganyan? Yan ay isang line tsaka 7. Ang meaning niyan sa treasure book code, that is 5 yards. Sabihin naman natin na kung 5 yards, sabihin na lang natin na 5 meters. So ang parang 17 na yan, that is 5 meters or yung parang V at dash, that is 5 meters. At ito ay nakaturo papunta dito. Tama ba ako guys? Ano naman itong arrow sa ibabaw? Mamaya na yan. Kasi dito muna tayo. So kung tama ako na 5 meters ang distance nito, itong bato na ito tsaka itong bato na ito, kung 5 meters ang distance niyan, meaning mayroong nakatago dito, mayroong tinuturo dyan
Asuspetsa ko ay nandyan yung isang deposito diyan. Kasi bakit nasabi ko? Kasi merong araw diyan na yung sa vlog ko na tuwad iro sa Leyte, nagaganyan yung araw, nakaturo sa baba. So ganyan na araw yan, nagaganyan, tapos ganyan. Meaning itong dulo na ito ang pointer, papunta siya dito. So ito na araw, ito ay papunta siya dito sa baba. Ayan. At ang suportan yan na talagang papunta siya dyan dahil mayroon pang isang letter B na araw din yan papunta dito. Ayan guys, at tiningnan ko ang value niyan, yung ganyang mga araw lamang, that is 4 to 5 meters deep. So that is 4 or 5 meters deep. Lalim yan. So meaning to say, mayroong isang giveaways dito sa baba. Dito guys ha, na 5 meters deep. Ang lalim to dito. Sa harapan mismo ng bato na ito, down under. So down dito guys. Sa symbol na ito, kulayan natin ha, para matandaan. So mayroong isang deposito dito na 5 meters deep. Okay, so wala pa tayo dito guys sa triangle. Itong triangle na ito yung pinaka big deposit sa lahat diyan. So sa tingin ko lang, kung ganyan din ang isip nyo, pareho tayo ng frequency, merong tatlong deposito dito sa dalawang giveaways at isang malaking deposit dito sa treasure site na ito. Okay, at ito naman, kung tingnan natin guys, nagaganyan siya. Itong arrow na ito. Ayan. Saan ba yan nakaturo? Basta't pag ganyan na arrow, hindi yan nakaturo doon. Yan ay nakaturo papunta doon. May natagpuan ako na ganyan doon sa bundok na pinuntahan ko last year. Nakita ko talaga ang ganyang arrow at totoo. Yan ay parang fake arrow na paliko siya. Hindi siya papunta dito, kundi paliko siya papunta doon. Okay? So saan ba yan nakaturo guys? Tingnan natin kung saan siya nakaturo. Nakaturo siya dito. Ayan, sa bato na merong letter A. Ano bang meaning ng letter A? Ang meaning niyan ay gold object. Yan ay gold, pero hindi natin alam kung ano, gold object lang ang nakalagay. Pero karamihan yan ay coin in the box. Coins. Pag letter A minsan ay coins yan na gold coins in the box. Pag letter A, meron siyang maliit na kuhit sa baba. Meaning, anong meaning yan guys? Pag merong dot sa baba or dash, ganyan. Meaning, the coins or the gold object is right below the sign. So dito siya. Sa baba guys. At nagsuspitsa ako na itong triangle na bato ay dito sa baba niya. Hindi mismo sa letter A, kundi dito sa bato na ito. Ang pangalawang giveaways. So ito yung una na giveaways. Ito yung pangalawa. Ang lalim pag giveaways ay nasa 2 meters hanggang sa 7 meters lang ang pinakalalim. So kung giveaways, pinakamababaw sa giveaways is 2 meters at hanggang 7 meters lang ang lalim ng mga giveaways. So test dig palagi ang gawin guys. 2 meters, 2 meters, palaging 2 meters test dig. Kasi sa 2 meters makikita nyo na yung mga palatandaan, mga basag na paso, basag na botelya,
mga seashells, mga bato na nilalagay doon na dinurog-durog na mga bato, mga shells, clam shells, mga black soil, or putol-putol na mga bamboo or kahoy. Yan ang makikita sa test dig sa 2 meters. Okay, so we have dalawa na kaagad ang nakuha natin na deposit. Dito ang pangalawa. At saan ba yung pangatlo, guys? Okay, yan ang hanapin natin, pero tingnan muna natin kung anong meaning nito. Ang meaning niyan ay yan talaga ay coins. Coins, it's either silver or gold. Basta mamahalin na klase na coins. Pag maraming butas-butas, meaning mga coins yan, mga bilog-bilog. Coins na nagabaon at siya ay giveaways lamang. Ang coins na yan, ito na yan. Yung letter A. So dito natin makuha. Sa baba mismo ng letter A, sa may bato na triangle. Dito, ayan. Ngayon ang pangatlo, ito na ang pinakamahirap. Ang pangatlo, guys. Erase muna natin itong una or hindi na. Kasi medyo magulo, pero pag i-erase natin ito, wala na kayong makita. So balikan na lang natin, okay? Pero magulo. Ilagay ko na lang ang bago, okay? So atin muna ito tanggalin. Okay, ito na yung bago natin na picture. Malinis na siya. Ngayon, tapos na tayo dito, guys. So dito merong first deposit. Dito merong second. Ito yung pinakauna. Ngayon hinahanap natin ang pangatlo. Ang pangatlo ay medyo malaki. Ngayon ito ay naiiba, guys. Kasi meron din siyang dalawang indicator ng direksyon. Ito yun. Ito yung first indicator. Ayan, nagturo siya directly sa isang bato na nagturo din siya papunta sa triangle. Diba? Very genius. Kuha nyo kaagad. Pero wala dyan, guys, ang treasure. Wala sa bato na ito. Kaya palagi tayong napalpak sa ating treasure hunting. Kasi nakita natin na may dalawang araw nagturo tapos nagturo sa triangle. Ay babasagin kaagad natin yung bato na yan at huhukayin. Ngayon wala dyan. Kasi ang meaning ng triangle with a dot in the center, ayan, ang meaning niyan is treasure in between rocks or trees in triangle. So triangulation. Treasure in rocks or trees. Kung walang bato na malalaki, old tree. Pero in triangulation, in triangle form, meaning naka-triangle siya. Kaya triangle sign siya kasi we will work on 3 sides. Hanapin natin yung triangulation yan at 3 ang ating huhukayin dyan, guys, hindi lang isa. Diba? Kasi let's work on 3 corners, triangulation between rocks and trees. Ngayon, ito, ano sa tingin nyo to, guys? Boulders yan, diba? That is man-made. Ito ay may boulders din, man-made, at may kahoy pa. So yan ay dalawa na kaagad. Plus dito. Ito ang pinaka-legit na sign niya. Ngayon, naka-triangle na yan. Ayan kung tingnan nyo. So nakuha na natin ang treasure in the rock or tree in triangle form. Okay, so ang unang hukayin natin, saan ba, guys? Under this rock.
ito ang unang hukayin natin dito. Right under the rock. At kung wala dito, kasi let's work on 3 corners, dito tayo sa pangalawa. Under the boulders. Dito under dyan. At kung wala pa rin dyan, dito tayo sa pangatlo. Under the tree. Dito. So 1, 2, and 3. Triangle na yan. At hindi natin alam, baka sa bawat isa niyan ay mayroong mga giveaways yan. So balit 3 deposit na naman dyan. Pero karamihan dyan ay isa lang talaga, pero marami. Pero kasi wala tayong original map kung nasaan yung treasure, ay magbakasakali tayo sa triangulation form na 3 corner ang hukayin natin. Ito, 1, 2. Kulayan natin ng green. 3 dito. Pangalawa, itong una. Itong mga hukay natin guys, naka-triangle siya. Ngayon, ilang meters ba ang lalim? Ang deep niyan ay ganun pa rin guys. Test dig is always 2 meters. Ayan, ang deep. Pero testing lang yan. Yan ang pag-test or pagtingin sa lupa kung meron bang binabaon. Kasi pag may binabaon, may naiiwan talaga yan na isama pag takip sa lupa na mga bagay na galing sa ibabaw. Yung sinabi ko na, basag na botilya, plato, mga putol-putol na kahoy, black soil, di ba? So kung sa 2 meters ay wala kayong makita ng palatandaan, huwag mag-proceed. Dito naman sa pangalawa. At kung sa 2 meters wala ding makita, proceed na sa pangatlo. At kung sa pangatlo guys wala pa rin nakita, anong gagawin natin? 3 hukay na ang ginawa natin, naka-triangle na yan, wala pa rin, di ba? Alam nyo ba ang iniisip ko? Isipin nyo nga, saan ba yung final talaga natin na tirahin? Kung naka-triangle talaga ito na perfect, kung tingnan nyo yung nakamarka sa bato ay naka-triangle tapos may butas sa gitna, ano sa palagay nyo guys? Saan kaya? Dito kaya sa gilid? Ito sa linya? Or yung iniisip ko ay naiisip nyo? Dito na guys sa gitna. Ayan, kasi kung tingnan nyo, kung tirahin natin ang gitna, triangle na yan, di ba? Nagaganyan na. Butas sa gitna ng triangle. So ganyan ang pag-decode guys. Huwag ka agad sumurrender kung sa unang hukay ay wala. Sa pangalawa, sa pangatlo, at sa last solution or last resort, dito sa gitna. Kaya lang guys, para hindi tayo mag-aksaya ng ating energy, time at effort at pawis, kailangan talaga test dig ang una. 2 meters palagi. Pag wala tayong makitang anuman na bagay sa 2 meters na palatandaan, kung wala talaga, kung yung lupa ay intact at matigas at parang hindi nagalaw at walang nakikitang mga durog na botelya o kung ano man na bagay, wala na yan. Kaya lipat tayo sa ibang site. Kaya ganun lang, wag ka agad maghukay ng 7 meters, 10 meters. Kaya marami ang napurdoy dyan. Marami ang naubusan ng pera, nasangla yung kalabaw, nagkautang-utang dahil sa treasure hunting na mali. Kasi pag tayo nag-treasure hunting, ang isip natin ay occupied na yan ng mga demons. Parang demonyo yung isip natin, hindi na tayo makikinig sa ating mga kasama. At nabubulag na, at kung may makita lang tayo na bato na hugis triangle, sabihin agad natin na okay na, nandito na. Pero hindi natin alam na natural form lang yun, di ba? Kaya kailangan talaga ng relax and sound mind at makikinig sa mga advice. Huwag yung palaging occupied na yung mind
na nandyan na yung treasure hanggang umabot na kayo sa 30 meters at wala talaga, tubig na, at ang nakita nyo doon ay pareho lang na layer na lupa, walang naiiba. Kaya marami akong kaibigan na naging ganyan, ang lalim-lalim na ng tunnel nila, parang nagtatunnel na ng yung gold na mineral gold. Kaya pagkatapos niyan, discourage ka na. Hindi ka na uulit pa. Pero dito sa atin, kaya ina-advise ko kayo na ganyan palagi. Test dig, 2 meters, 2 meters. Hanap ng mga palatandaan, mga bagay na galing sa ibabaw ng lupa na gamit ng tao. Pag nandoon yan sa 2 meters below the ground, meaning may binabaon talaga. Lalo na pag nakakita ka ng buto ng tao. Yan na yan. Kahit buto ng hayop, yan ay mga sacrifices sa treasure na binabaon. Okay, at sana ay meron kayong napulot na kaunting lesson sa ating decoding ngayon, guys. At maraming salamat sa inyong panonood at palaging pagsubaybay sa aking channel. Sana after 2 years, yan lang talaga ang hiling ko, after 2 years ay meron nang makakuha sa inyo. Doon sa Surigao del Sur ay mayroon nang nag-text sa akin na nakaabot na sila sa concrete vault. Naku, magandang balita yan. Sana ay totoo. Napakagandang balita. Okay, at ako'y magpaalam na, Surigao Sun. Palaging alerto tayo ngayon dahil sa napakaraming kalamidad. Huwag magpabaya sa sarili. At huwag kalimutan magdasal sa puon na may kapal. Ako'y magpasalamat din na nandito pa ako at nandyan din kayo na palaging nagasubaybay sa aking channel. So ako'y magpaalam na, finally. At mag-iiwan sa inyo ng ating kasabihan na don't stop chasing for your golden dreams. Ciao for now.